Sa pagbabalik ni Pangulong Duterte kanina madaling araw, ibinida niya naging bunga ng kanyang pagbisita sa Myanmar at Thailand. Sinagot din ng Pangulo ang issue tungkol sa West Philippine Sea. Narito ang unang balita live ni Victoria Tulan. Victoria. Ivan, alas 2:30 ng madaling araw nang nakabalik sa bansa si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang pagbisita sa Myanmar at Thailand. Kalakalan at mga solusyon sa terorismo, extremism, drug trafficking at piracy ang mga napagkasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Myanmar. In Myanmar, I held fruitful and productive discussions with President U Thu on how to further deepen and broaden bilateral cooperation. We agreed to intensify two-way trade and investments to sustain growth for our peoples, with the many growing Philippine companies seeking new markets in our region and in Myanmar. I emphasize the value of economic partnerships between the private sectors in ASEAN countries. Gaya sa Myanmar, sa Thailand ay natalakay din ang problema sa South China Sea at ang pangangailangan na magkaroon ng kapayapaan dito, respeto sa freedom of navigation at epektibong pagpapatupad sa Declaration of Conduct of Parties. Sa panayam sa media, natanong naman ng Pangulo tungkol sa impeachment complaint na inihain at balak ihain laban kay Vice President Leni Robredo. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? Yeah, this is a democracy. It's freedom of speech. Wala naman, there is no or there are no overt acts. Kakatapos lang ng eleksyon. Okay mo, sirayan. Sinagot din ng Pangulo ang ilang tanong tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea. Naniniwala raw siya sa sinabi sa kanya ng China na wala itong itatayong kahit na anong istruktura sa Panatag Shoal dahil ang nais nila ay pagkakaibigan. Bakit daw siya magsisimula ng gyera gayong sumigla ang pag-export ng mga saging at pinya ng bansa sa China? Pero siningil pa rin siya tungkol sa kanyang pangako noong kampanya na pupunta sa Panatag at itatayo ang ating watawat doon. During the campaign, you said you were applauded for saying you would go to the disputed islands on a jet ski and plant a Philippine flag and say that this is ours. Bakit? Gusto mo pumunta doon? Sige. Alam ko ka ng helicopter, daling ka namin doon. Dala ka ng flag doon. Huwag arang bayang mag-iliw tayong lahat. So, what's the use? You can go there anytime, I said. I told them, ganito yan. Since you are claiming it, I am claiming it. Do not impede our travel there. You are free to enter. Just inform my Navy. Involve the Foreign Affairs Secretary. Inform my Navy. Wala tayong maglaro-laro tayo doon. Natanong din ang Pangulo sa balak niya para sa kanyang kaarawan sa darating na Martes. Ang sabi niya, hiling lang niya ay mas magkaroon siya ng lakas para mas magampanan ang kanyang tungkulin. Umaasa raw siya na maipagdiwang ang araw na iyon kasama ang kanyang pamilya. Ivan, kasama ang ilang cabinet officials ay nakaalis si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa NAIA Terminal 2 bandang alas 4 na ng madaling araw. Ivan? So, Victoria, linawin ko lamang yung sagot ng Pangulo doon sa tanong tungkol sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, naninindigan ang Pangulo na kaya nating pumunta roon freely at kayang gamitin ang Philippine Navy para magawa natin ito. Yes, Ivan, pero nagiging cautious lamang itong si Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga rin alam niya na talagang malakas itong China kumpara sa atin at ayaw nga raw niya na magkaroon ng mga kaguluhan dahil nga ang Pilipino lamang din ang magdurusa dito. Kaya ang kanyang stance sa ngayon ay talagang pag-extend ng friendship at yung pagkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila nga ng issue at ng tensyon dito sa West Philippine Sea. Ivan? Sa isa pang punto, yung tungkol naman sa kanyang pahayag sa impeachment o nilulutong impeachment daw laban kay Vice President Robredo. Nakunan ba natin ng reaksyon ang sino mang kongresista dyan nakasama sa delegation ng Pangulo? At that seems to have been an order or a statement na huwag i-impeach si VP Leni.
Nagulat nga tayo, Ivan, doon sa kanyang pahayag dahil nga itong mga nakarang araw ay galing, kahit nga nung pagkagaling niya sa Thailand ay binatikos pa niya si Vice President Leni Robredo. Pero yun nga, inuutusan niya yung kanyang mga staff, yung kanyang mga tao na itigil na itong balak na i-impeach si Vice President Leni Robredo. Sa kasamang palad, wala na tayong nakausap doon sa kanyang delegasyon dito sa NAIA, pareho doon sa kanyang cabinet officials na sumalubong at kasama mula sa kanyang trips. Kaya ito lamang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ating narinig ngayong araw. Ivan. Maganda matanong si Speaker Alvarez tungkol dyan. Maraming salamat sa iyo, Victoria Tula.